Sa ating mga kapatiran at sa mga kapatiran nating naka-online o mag-online. So sa ating pong mensahe sa umagang ito po ay matatagpuan sa Hebrews chapter 13 verses 40, verses 15, 16 at pababa, no? Sabi ito mga kapatid, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Okay, sumunod sa verse 16, but to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. So, pagpalain ng Panginoon kanyang mga salita. So, sabi ito sa dalawang talatang ito, mga kapatid. Ito yan, listen. Ang simbahan ng ating Panginoon, paano ba nag-i-exist o paano ba nabubuhay? Paano ba nasusuportahan ng Panginoon o paano ba nasusuportahan ang gawain ng Panginoon? So, ulitin ko po sa bawat isa. Ang simbahan ng Panginoon, hindi po ito nasusuportahan. Hindi tayo umaasa sa ibang bansa. Wala tayong miyembrong Amerikano o wala tayong mga benefactors galing sa ibang bansa o ibang lahi. Nakuha po mga kapatid. Kumbaga, walang regular na nagpapadala sa atin. Kung meron man, paminsan-minsan salamat. Pero yung sasabihin mong monthly, pinapadala namin to paso lagi sa inyo, no? Tao dito consistently, magpapadala po kami ng 100,000 sa simbahan nyo, linggo-linggo. Wala po tayong ganon. Meron man paminsan-minsan nagpapadala sa atin, pero mga kapatid, hindi natin inaasahan. Nakuha po mga kapatid, ang simbahan ng Panginoon mga kapatid ay nasusuportahan sa pamagitan ng pagbibigay ng bawat kapatiran o ng bawat membro. So, meron tayong mga givings tulad ng, halimbawa, tithes. Regular po yun mga kapatid. Pag sinabi nating tithes, ikasampung bahagi ng ating mga kinikita o allowance kung kayo po yung mga estudyante. Meron tayong tinatawag na offerings. Meron tayong love offering, no? Ito naman ay ginugugol natin, love or faith offering para sa mga missionaries, no? Missionaries abroad, missionary din sa lokal. At meron din tayong kinatawag na first fruits. Yun lang naman yung ating mga offerings dito sa church. 4 lang usually. No? Yung love faith sa ano yan? Sa mga missionaries local abroad. O, dito muna makinig. No? Okay, meron tayong kinatawag na first fruits tuwing December yan. Ginagamit natin yan pag may mga special projects tayo tulad ng ito. Diba? Hindi ganun kadali na sino yung nakakita nito dati sa lugar na ito? Kuya Ivan, di ba? Kapitbahay nyo ito. Maganda ba to dati? Hindi, kahit nga ako. No. Di ba, puro basura. Tama? Ay, si Sotes, nakita yan. Puro basura, masukal. Sabi ko, Lord, dito ba kami dadalhin? Ako lang, parang may kukunin ko. Oo. Talaga napakagulo, napakadumi. Hindi ko alam kung saan uumpisan kung paano linisin. Ang sa akin lang, umpisa natin maglinis kung saan man, hanggang matapos, hanggang umayos. Gaganda pa to sa masusunod na panahon sa biyaya ng Panginoon. So mga kapatid, meron tayong tinatawag na first fruits offering. Hindi lingid yun sa inyo, 1 month yun, di ba? 1 month na salary, 1 month na allowance. Yun ay ginagawa natin tuwing December. At itong May 24 mga kapatid, merong tinatawag tayong sacrificial offering. Thanksgiving din po ito. Actually, yung first fruits, Thanksgiving yan to first fruits. Ito namang anniversary natin o foundation celebration natin. Thanksgiving natin to, sacrificial ito. Sacrificial yung Thanksgiving offering. Ito ay gagawin po natin sa darating na May 24. So, sa mga bisita, hindi namin kayo inuobliga. Pero ito ay ginagawa ng simbahan ito ng bawat membro. I hope and pray, lahat ngayon gumagawa. No? So, Pastor, sino ba nag-utos sa tayo maghandog sa Panginoon? Sabi dito, abuloy sa Tagalog, no? Pero parang ang pangit pakinggan ng abuloy, parang patay, no? Pag sinabi nating paghahandog, offering, paghahandog, pagbibigay. Okay. So, palitan ko yung salitang abuloy, kasi ang abuloy, usually, tayong Pilipino, ginagamit natin yan sa patay. Hindi naman tayo mga patay, buhay tayo. Sabi dito, mga kapatid, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips,
giving thanks to His name. Sabi ito, sa wikang Tagalog, sa pamagitan nga niya, sinong niya? Ng ating Panginoong Hesus. Sa pamagitan nga ng ating Panginoong Hesus, ay tayo'y maghandog palagi ng hain o mga paghahandog ng pagpupuri sa Diyos. So mga kapatid, ito palang ginagawa nating paghahandog sa Diyos ng tithes niya at ng ating mga offerings. Ito pala'y paraan ng ating pagpupuri sa Diyos. Pag sinabi natin pagpupuri, pagpaparangal, honoring God, sa wikang Tagalog, giving tribute to God. Nagbibigay tayo ng parangal sa Diyos. Okay, ang tanong, Pastor, saan pupunta yung mga offerings? Binubulsa mo ba? Ay, pambira. Buti nga tayo. Kayo, baka may lamang kayo sa bulsa. O, tingnan nyo naman bulsa ko. Mabuti kung meron. O. Hindi yan binubulsa ni Pastor. O. Hindi ko bubulsahin yan. O. Gusto niyo pa makita sa likod? Wala. Pag gano'n ng pastor, baka hindi sa Diyos yun. Baka pastor-pasturan yun. Kasi meron mga gano'n talaga. Kahit sa US, yung mga kulto. Mga kulto meron nun. Pastor, pambihirang yan. Ang daming mga sasakyan, napakarami. May eroplano pa. At iba-iba pa mga kapatid. Pero hindi tayo ganun mga kapatid. Kumbaga sa Jabloin, hindi tayo ganun. Hindi tayo katulad ng mga yun mga kapatid. Hindi po yung mga totoong pastor. Mga pastor-pastoran po yun. Pero mga kapatid, sabi sa atin ng ating Panginoon, kaya nga tayo ay maghandog ng mga sakripisyong papuri sa Diyos continually, lagi. So, ang tithes, binibigay yan continually. Kung ikaw ay linggo-linggong may allowance, linggo-linggo kang sumasahod, binibigyan linggo-linggo. 10% ng sahod, ikasampung bahagi. Okay, ano pa, Pastor? Yung ating missions offering, kung tayo buwan-buwan nagbibigay ng papadala sa ating mga missionaries, abroad local, dapat binibigyan mo rin yan regularly. At yung ating first fruit, binibigay natin yan tuwing December. So, dapat taon-taon nagbibigay tayo. At yung ating sacrificial thanksgiving tuwing buwan ng May, yan dapat taon-taon din natin binibigay tuwing buwan ng May. Okay, sabi ito mga kapatid, pag tayo naghahandog sa Diyos, listen, tayo ay nagbibigay ng papuri sa Kanya. Hello? Naintindihan po ba? Mga kapatiran, kausap ko po kayo. Pag tayo ay nagkakaloob sa Diyos, mga kapatid, tayo ay nagbibigay ng parangal sa Diyos. Napakalinaw niyan, mga kapatid. No? Sabi ito ang bunga ng ating mga labi. Nagbibigay ng pasasalamat sa Kanyang pangalan. Iba yung magpuri ka sa bibig mo. Pero ang bunga nito ay ang paggawa. Pinapakita mo sa action mo. Well, maraming paraan para parangalan natin ang Diyos. Unang-una, sa bibig, pupurihin mo siya. Amen? Pangalawa, saan pa, Pastor? Sa paglilingkod. Ano pa, Pastor? Pag-abot ng mga kaluluwa, soul winning. Pagtulong sa church, kahit hindi sa pera. O ano yung pwede nating maitulong sa simbahan, kagaya kahapon. Sa mga kabataan, tumulong magdilinis, maghahakot ng mga bato, magtabtab ng lupa. Kaya medyo umayos na tayo dito, di ba? Luminis na siya. Kung tutusin nga mga kapatid, pag sa 24 nagsiksikan tayo, iniisip ko kung buksan na to eh. Kasi baka magsiksikan tayo sa 24 sa totoo lang. 24 ng umaga, foundation ng Lighthouse. Invited din kayo doon. Yun umaga at hapon. Umaga, 9 to 11 pa rin. Sa hapon, nilagay namin ng 3 o'clock. Oo, onwards. May pagkain naman yun. May pagkain naman sa ating mga bisita at sa ating lahat kasi pag-uusapan natin mamaya. So iniisip ko nga, Lord, kung dito lang tayo, halimbawa mabuksan na to, hoping at praying na mabuksan na to at maisagad na doon, maraming makakaupo kasi magsisiksikan talaga tayo rito. Paano kung imbitahan natin si Mayor? Paano kung imbitahan natin yung konsel ng bayan, sila kapitan? Talaga, ilang kapitbahay, magsisiksikan talaga tayo rito. Nakuha niyo mga kapatid? Iniisip ko, Lord, bubuksan na ba namin ito sa 24?
Or titingnan natin kung anong sitwasyon at paano. Titingnan natin, pwedeng ito lang muna buksan. O kaya mahalaga, marinig lang nila sa labas. Dito yung mga bisita sa loob, tama? Tapos tayo, kung di man magkasya dito sa loob, pwedeng sa likod o yung iba din sa atin sa likod. Naku mga kapatid, ganun ang gagawin natin kasi kukulangin tayo sa space. Talaga mapupuno tayo by God's grace. At talo pa sa hapon, may mga bisita rin tayong pastor, missionaries. Siguro may 2 negrong missionary darating dito sa atin from Africa. At meron din sa ibang bansa, baka pumasal sa atin dito. Kasi na-schedule ko sila, nalimutan ko, baka 3 o 4 sila. Meron tayong ilang pastor na bibisita sa atin sa hapon dito ng 3 o'clock. So mga kapatid, talagang hinahanda natin. And praise the Lord, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, ay gabi, kakapagod magbubuhat, di ba well? Ng mga bato, di ba si Jay, magbungkal ng lupa. Kailangan natin tumulong unang-una para sa Panginoon eh. So pag tayo tumutulong sa church, yung katawan natin, mga kapatid, tinutulong natin sa simbahan para kung anong pwedeng magawa, hello, yun ay pagpapakita ng ating pagpupurit, pagpaparangal sa Diyos. Ano yung pwede mong maitulong sa simbahan? Ano yung talento mo? Dito nga sa atin, salamat, somehow meron tayong nakakatuwang sa electrical. Yung papa nila Daniel. Pero dapat i-improve pa natin ito eh. Ano bang talento mo? Tayo rito. Pagdating sa computer, yung mag-aayos, wala pa tayong regular eh. Naku mga kapatid, may talento ka sa pagkanta, maganda boses mo. Abay, kumanta ka sa Panginoon, ibigay mo yung papuri sa Kanya. O saan kayo magaling? Sa drawing o sa pagpipintura o pipinturahan natin ang simbahan, tulong-tulong tayo. O maglilinis tayo sa simbahan, tulong-tulong tayo. Mag-iimbita tayo ng mga kapitbahay, tulong-tulong tayo. Mag-soul winning tayo, visitation tayo, tulong-tulong tayo. Sino ba ang paa? O makinig, mga kapatid. Ano yung pwede mong magawa? Hello, listen, mga kapatid. Ano yung pwede nating magawa sa Panginoon? Ano yung pwede mong ihandog sa Diyos? Lakas mo, talento mo, ano pa, pastor? Yung kaya mong gawin para sa Panginoon. Sa paraang ganun, mga kapatid, nagbibigay tayo ng papuri sa Kanya. Nakuha po, mga kapatid. Pero sa pinag-uusapan dito, mga kapatid, ito'y pagpaparangal din sa Diyos. Pero it is specific. Sabi nito, by Him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Sabi nito mga kapatid ng Biblia, tayo ay maghandog sa Diyos ng papuri, lagi, continually. At itong papuring ito yung bunga ng ating mga labi. Hindi natatapos doon. Ano yun, pastor? Ano yung bunga ng ating mga labi? Sabi ito sa verse 16, mga kapatid, but to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. Sabi kan Tagalog, sapagat ang paggawa at ang pag-communicate. O saan yung communicate na tutukoy dyan? Yan ba yung magkwento, mag-usap? Kasi communicate, di ba? Sa wikang Hebrew, yung binabanggit ditong communicate, sa wikang Hebrew, offering ang tinutukoy dyan. Sabi ito, sapagat ang paggawa ng mabuti, tinagalog pa nga, ang pag-aabuloy. Parang nga lang pangit pakinggan, no? Parang patay, ang inaabuloy, binibigyan ng salapi. Paghahandog yun, mga kapatid, yung communicate. Sabi ito, ang paggawa ng mabuti at paghahandog, makinig, mga kapatid, bilang miyembro ng simbahan, ay huwag kakalimutan. Maaring tumutulong kang maglinis. Maaring tumutulong kang maghakot ng bato. Maaring tumutulong kang magtabdab ng lupa. Maaring tumutulong kang mag-ayos ng mga bangko. Maaring tumutulong kang magpintura ng simbahan, electrical at iba pa. Lahat sa atin pwedeng gawin yun, di ba? Humayo, magbisita, lahat pwede nating magawa yun. Pero specific ang sinasabi rito. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pagbibigay ng offering ay huwag kakalimutan. Nakuha niyo mga kapatid? Sapagkat sabi ito, for with such sacrifice,
God is well pleased. Sapagkat mga kapatid, sa pamagitan ng ating mga pagbibigay, hello mga kapatid, tithes man yan, love offering, faith offering man yan, first fruits man yan mga kapatid, sacrificial offering man yan mga kapatid, sapagkat sa mga ganong paghahandog, sabi dito mga kapatid, ang Diyos ay, ang Diyos ay nalulugod. Sabi sa wikang Tagalog, datapwat ang paggawa ng mabuti at ang paghahandog o pag-abuloy, huwag niyong kakalimutan o pagbibigay. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Pag tayo nagbibigay ng ating offerings at iba pa, hindi nyo naman binibigyan kay pastor eh. Abay, kung kukunin ko yan, ako'y nagkakasala sa Diyos. Amen? Yan ay ginagamit natin mga kapatid para matugunan ang pangangailangan ng ating simbahan. To be honest, kahit sa mga kapatid natin nasa online, napakababa ng ating offerings ng mga nakaraang linggo. Di ba, magkano ang ating binabayaran dito sa simbahan? Upa, monthly, plus tubig ilaw. Wala nga tayong internet eh. Pero niloloadan lang yan. Wanted din yun monthly. Alam niyo expenses natin dito sa loob ng isang buwan, kasama lahat-lahat, upa, tubig ilaw, internet, mga 1 to 1.3 monthly yun. So dapat sa loob ng isang buwan, at least malinis siya sa ating 1.3. Wala pang gas nun. Wala pang gas ng service ng sakyan. Wala pa mga kapatid. Sabihin natin 13K. Isama mo ang gas ng simbahan, magkano na ang gas? Siguro sa gas, dati ang 2K, okay sa atin ang 2,000 monthly sa gas eh. Pero ngayon mga kapatid, nagdoble, nagtriple ang gas. So kung 2K, dapat ang budget natin sa gas sa loob ng isang buwan, dapat 6K. Kaya nagtitipid talaga ako mga kapatid. As in, tipid talaga. Minsan lang bumaba ng dasma kasi pag bumaba ka ng dasma, dati 500 mo, ngayon 1,000 na. Eh dati 40 ano lang naman, 'di ba? 44, 45 ngayon magkano na? Umabot pa nga ng 120 ata nung nakaraan eh. Isipin mo 40 lang times 3 naging 120. Mga kapatid, nasusuportahan sa pamamagitan ng ating mga handog sa mga kapatiran. Huwag po sana kayong misinterpret. Nasasabihin yung si Pastor binubulsa ang pera. Hindi po. Nagkakamali po kayo doon. Nagkakasala po kayo pag ganun po ang ating kaisipan. Kagaya nito, yung TV ito, alam niyo ba bagong-bago ito? Ito yung nagkakahalaga ng, magkano? Almost 31,000. Ito ay Google TV. Pwedeng i-connect ang cellphone, pwedeng i-connect ang tablet. Oo. Sapagkat yung ating TV, dalawa, yung pambatang maliit, saka yung isang malaki, parehas sira. Simula nung tayo lumipat dito mga kapatid, wala tayong nagagamit sa awitan kung hindi ito pinagtsagaan natin to. Pinagtsagaan natin ng 9 na buwan itong tablet na ito na halos yung iba sa ating sa likod duling sapagkat kaliit-liit ng tablet na ito. Pero sabi ko, Lord, graduation na ng mga bata, wala kaming magagamit sa kantahan at iba pa. Sa pananambahan, pagpupuri sa iyo. At malapit na rin ang ating anniversary sa 24 na. Ang ating foundation, Lord, wala kaming magagamit sa awitan. Sabi, hindi naman to para sa amin, para sa atin ito. Amen? Hello, mga kapatid. Kaya wag natin pag-isipan. Si pastor bubulsa, hindi. Wag po. Malinis pong konsensya ng inyong pastor. At makakatingin ako sa inyo ng mata sa mata. Nakuha po, kung kinukupit ko ang offering ng church, hindi po. Okay. Kung gagawin ko yun, dapat nakabili na ako ng sapatos. Yung sapatos ko, sa ukay lang to, alam niyo ba? 200 lang ito, sa ukay. 9 na bondo sa akin, simula nang lumipat tayo rito. Ay, hindi pa. Russell, nandun pa to, nabili ko na to dyan sa palengke. Hindi ko nagsisinungaling sa inyo. Pantalong ko, nabili ko lang to 100 dyan sa palengke sa ukay. 100 lang. Itong polo ko, sino ba nagbigay? Hindi, nabili ko to pero 5 years ago. 5 years na po itong polo ko. Hello? Pero okay lang, naisusuot pa rin naman eh.
Alam niyo mga kapatid, kung ang pastor niyo yung masama, ay nako, inakbo ko na yung offerings natin. Kaya meron ba ako may tatakbo? Wala nga akong allowance eh. Mga kapatid, sinasabi ko lang sa inyo, nasa mga naka-online, no? At sa inyong lahat, wala akong allowance ito. Ilang taon na tayo, pastor? 8 taon na tayo sa 24. Pastor, meron ka bang monthly allowance, monthly sahod? Wala. Pero dapat meron ng pastor. Meron yan. Kung kayo nga may allowance, mga estudyante. Kung kayo nagtatrabaho, may sahod eh. Eh ang pastor, hindi naman kami tamad eh. Hindi naman ako tamad. Nagtatrabaho rin ako. Sobra pa dun sa mga nagtatrabaho sa opisina, sa mga nagtatrabaho sa construction. Pero meron ba akong tinatanggap na allowance, sahod? Wala po. Kaya huwag niyong pag-iisipan ng masama ang pastor niyo. Amen? O kagaya nitong TV natin, praise the Lord. Ang pumasok pa lang ay 8,000 o 9,000. Almost, o more or less 9,000. May nagbigay ng 5K. Salamat. May nagbigay ng 1K. May nagbigay ng 2K. Praise the Lord. Mga kapatid. At alam niyo ba, ang dami nating dapat gawin pa rito. Ito. Sabi ko nga, mangina lang tayo ng mga basag na tayo. Ilagay natin sa sahig eh. Pero hindi, nakabili na po tayo ng linoleum. Ayun, nandun na. Puti yan, maganda yun. Puti, na may parang bato-bato. Eh, malinis yan. Sa bagong 24, may ilalatag natin dyan. Ito, nabili natin to 2 weeks ago, dyan sa Easy Shop, yung linoleum. Ay, paano presentable na, di ba? Kailangan na sa 24. Dapat ang simbahan ng Panginoon, sinisikap nating pagandahin. Amen? Hindi na nga kagandahan ng ating lugar. Hindi pa natin aayusin unti-unti ang ating bahay-sambahan. Hindi nga nang ganun kadali. Kasi wala namang sumusuporta sa atin na libo-libo magbigay, 100,000. O pastor, padala namin sa iyo, paggawa niyang simbahan. Salamat sa nagbibigay, nagpapadala, pero hindi natin sila pwedeng asahan lagi. Hello, mga kapatid. Kaya nga, kinakailangan nating magbigay ng ating mga handog sa Diyos para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng simbahan. Naintindihan niyo po mga kapatid? O, doon po sa nag-iisip ng hindi maganda, siguro yung ibang pastor yun. Pero ang inyong pastor, iba. Hindi po ako ganun. Masuunahin ko mga kapatid, matugunan ang pangangailangan ng bahay-sambahan kaysa sa aking sarili. Nakuha mga kapatid, I can look on you. Diba? On your eyes. At mata sa mata, titingnan kita. Ng pastor nyo, dito si Pastor Norman Balbo, wala akong kinukupit sa offering. At wala akong binubulsa sa offering. Nakuha nyo mga kapatid. Papasalamat ako kasama kahit paano may trabaho ang akin may bahay. Pero dapat, hindi sa kanya lang iasa. Dapat tulong-tulong tayo. Amen? Kayo na mga estudyante. Sa allowance huwag kayong makakalimot. Magsubi. Sa mga members sa church, magsubi ng inyong tithes offerings. At ito, inaasahan ko, hindi ko may inaasahan na napakalaki ng ating mga sakripisyong ihandog sa Diyos. Pero bilang estudyante, bilang nagtatrabaho, dapat nagsusubi tayo. Amen? O kahit nga ako, wala talaga akong regular na trabaho. Minsan may mag-abot man ng love you, pastor, para sa'yo, thank you, pwede ko inaasahan niyo. O hulog ko sa alkansya ko. Kasi sa 24, sama-sama tayo magpapasalamat sa Diyos. Amen? Ako excited din, mga kapatid, na magkalog din sa Panginoon sa abot ng aking makakayang the best. Nakuha niyo mga kapatid? So sabi ito, sapagkat ang paggawa ng mabuti at ang paghahandog ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong gawain o hain o handog, ang Diyos ay nalulugod. So pag tayo pala nagbibigay sa simbahan ng Panginoon, sumusuporta sa gawain ng Panginoon, whether they are tithes, no, God's tithes, your offerings, mga kapatid, anumang offerings yan. Okay mga kapatid, hello, nalulugod ang Diyos. Hello, nalulugod ang Diyos. Sapagkat ng Old Testament, pag sila'y naghahandog, alam niyo yung mabangong amoy sa Diyos? Yung handog nila eh. Pag mahirap ka, anong inaalay nila? Kalapate. Parang nakita natin kalapate yung puti.
Matabang kalapate. Pag mahirap ang tao, ayan, papatayin ng pare yung kalapate at yung dugo nun iwiwisik dun sa Ark of the Covenant sa table. Sa Panginoon, tanggap na tanggap niya yun. Sa Panginoon, sa Diyos, mabango yun. Pag ikaw naman ay middle class, tupa. Papatayin niyo ng mga pare dun sa templo at yung mga laman nun, kakainin doon ng mga pare, pang ulam nila, pangkain nila. Yung dugo nun, iwiwisik dun, ipapahid sa Ark of the Covenant. At sa Panginoon, pag yun ay sinunog sa Panginoon, mabango yun. Gusto yun ng Diyos. Pag mayaman naman, baka. Baka, syempre, mas mahal ang baka. Sa mayaman, mga bakang hinahandog nila. Okay, mabango yun sa Diyos Nakuha niyo mga kapatid. Pero, pagkatapos ng Old Testament, tapos na yung pag-aali ng mga hayop, wala na yun. Kasi tinapos na yung Jesus. Hello? Siya ang huling sakripisyo. Siya yung huling hain. Pati lahat ng trabaho ng pare, tinapos na rin ni Kristo. Nakuha niyo mga kapatid. Okay? So sabi dito, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at paghahandog o pag-aabuloy, pag-aalay ng mga salapi, kinikita, no? Sa gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. O sabi ng Panginoon. So huwag niyo isipin na baliwala itong binibigay natin sa simbahan. Hindi. May nararating yan. Amen? May nararating, may napupuntahan. Makita niyo mo unti-unti. Ito yung kakayanan natin Hindi ko naman kayo inaasahan na kumbaga pigain ang bawat isa. Yung kaya mo lang. Pero yung Macedonia, di ba sabi, no? Sa lalim ng kanilang karukrukan ng kahirapan, nagawa nilang magbigay ng sagana. Ay pambira, maganda, ganun ang ating mga puso, mga kapatid. So mga kapatid, sa pamagitan ng ating mahandog, ang Diyos ay nalulugod. O gusto niyo bang malugod ang Diyos? Sa atin. O bukod sa ating mga pagtulong sa church, physically, talento natin, paghayo, iba pang magagawa ng ating mga kamay, sabi ng Bible, huwag nating kakalimutan na tayo ay maghandog sa Diyos ng ating mga handog. Tulad ng tithes, offerings, first fruit, sacrificial. Bakit? Sabi ng Panginoon, sapagkat sa mga ganong paghahandog, ang Diyos ay nalulugod. Abay, kung wala to sa Biblia, hindi ko ito ituturo sa inyo. Kasi may nabasa akong nagpost sa Facebook na ang pastor daw na nagtuturo ng tithes offerings ay hindi sa Diyos. Nasa Bible, sa Old Testament, at sa New Testament, sabi niya kasi, nung tinuro daw yun ng Diyos sa Old Testament, wala pa naman daw na ng church. Binanggit nga sa Hebrews, New Testament na nga Hebrews. Church age na nga yun. Parang sasabihin mong hindi tinuturo sa Biblia. Ayun, bulaan yung tuturong gano'n. Hindi ko alam kung sino ng post mo. Mga kapatid, pag walang tithes and offerings, mahirapang suportahan ang simbahan. Nakuha niyo mga kapatid. Lighthouse Dasma, paano natayo yan? Offerings Wala naman kaming membro sa Amerikano sa ibang bansa. Wala. Tulong-tulong ang bawat membro. Ang 13 Central Bible Baptist Church, fully aircon pa sila. Yung laki ng simbahan natin, 10 ganito yung kalaki, ganun ang kanilang simbahan kalaki. May ilalim pa. At nakakatuwang 13, alam niyo ba, yung mga kapitbahay nila, nabibili nila yung lupa. Ginagawa nilang parking kasi bakit, pastor? Dati, parang isa lang atang may sasakyan doon, 2. Pero ngayon, tingnan mo mga miyembro, pinagpapala. Marami nang may sasakyan. Ang problema nila, parking. So, lalagay ang sasakyan pag may services. Abay mga kapatid, dito parang hirap tayo. Pero hindi natin alam kung ilang taon tayo dito katagal. Amen? Pero how I pray, abay, kung may ibibigay man po sa atin ng Panginoon, eto, ibigay niya yung kasunod. Tapos kila tatay na, di ba, sementado na yan. Ibigay ulit sa atin susunod. Sa likod, bakante pa. Pupunta ang highway. Walang imposible sa pan kung talagang dito niya tayo ilalagay ng pangmatagalan. Amen? Pero ang kailangan lang mga kapatid,
gumawa tayo ng mabuti. Amen? At magandog tayo sa ating Panginoon. Sapagkat sa mga ganong paraan, nalulugod natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, huwag tayong tumigil. Tanggalin mo yung kaisipang, ay, pag nagbigay ako sa Panginoon, wala namang mangyayari yan. Baka ibulsa lang yan ni Pastor. Hindi po, nagkakamali po kayo. Tanggalin yung ganong kaisipan. Yan ay napupunta para matugunan ang pangangailangan ng ating simbahan. Amen mga kapatid? Amen po ba? So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Pigit natin ang ating mga mata. Tayo po ay kumikilat kumuko. Dakilang Diyos sa aming Ama sa langit, purihin ka. Maraming salamat po Diyos sa iyong kahabagan at biyaya sa amin. Sa pag-ibig mo, O Diyos, na hindi nagmamaliw. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang aming pag-asa sa mundong ito. Kung wala ka, O Diyos, wala rin po kami. At Panginoon, dahil sa iyo, ang iyong simbahan, O Diyos, ay nagpapatuloy. Nagsisikap, Panginoon, na makapag-abot ng maraming kaluluwa. At nagsisikap, O Diyos, sa bigyan ka ng kapurihan. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa darating na May 24, tulungan mo kami, Panginoon. Tugunan niyo po, O Diyos, sa aming pangangailangan, O Diyos. Pagdating po sa mga kailangan ng iyong bahay-sambahan, Panginoon. Gastusin, bibilihin dapat ng mga materyales at iba pa. Tulungan mo kami, Panginoon. Lord, hindi man kami ganun kayaman ang mga kapatiran dito sa Tagaytay, hindi man ganun kayayaman. Simpleng buhay lang po ang buhay ng bawat isa. But I pray, O God, give them good hearts, Lord, like the churches in Macedonia, though they are in deep poverty and affliction, but because of their the goodness of their heart, they were able to give generously to your work, O God. I pray, ganun din po, Panginoon, ang aming mga kapatiran dito sa lugar ng Tagaytay, nabigyan po sila, O Diyos, ng busilak na puso, na sa kabila ng aming simpleng pamumuhay, lahat po, O Diyos, ay maghandog sa iyo at magpasalamat sama-sama. Maghandog kami ng sakripisyong handog sa iyo. At pagpalain niyo pong bawat isa. Habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa, habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa, mga kapatid, kayo po yung aking pagbibigyan sa mga kapatiran natin. Kailanman ang inyong pastor, hindi kayo inuobliga. Pero alam ko, mga kapatid, alam niyo na ang tama. Ilang beses ko na ito sa inyo naturo. Dalangin ko sa inyong puso, mga kapatid, patuloy tayong gumawa ng mabuti. No? Pigit lang po ang lahat. Patuloy tayong gumawa ng mabuti. At patuloy tayong magbigay ng ating mga handog sa Diyos. Umaasa ako sa tulong ng Panginoon na kayo pagpalain. At sa May 24 ng hapon, umaga or hapon, sama-sama tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Give your best. Alam ko kung gusto natin, mga kapatid, at ang ating puso'y bukas, we will give something to the Lord that will please Him. Like your pastor, wala man akong regular na trabaho. Minsan may blessing. Pero mga kapatid, it is my heart's desire to give what is best, what I can do best to the Lord this coming May 24. Dalangin ko, mga kapatid, ganun din pong ating puso. Tayo sama-sama magbigay, maghandog ng kaloob sa ating Panginoon. Kahit po yung mga nasa online natin, mga kapatiran, I do appreciate, no? Lighthouse International Baptist Church, Tagaytay Mission, appreciates your givings to the Lord. Hindi ko man ma-mention ang inyong mga pangalan, but they are all appreciated by yours, mga kapatid. At salamat sapagkat yan po'y nakakatulong ng malaki sa gawain ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, maging matapat po tayong lahat. Okay, habang nakayukot na kape ang bawat isa, sa ating mga panauhin sa umagang ito, si Kristo ba'y tinanggap mo na sa buhay mo bilang iyong Panginoon tagapagligtas? Maaari ko bang malaman kung tinanggap mo na si Jesus habang nakayukot na kapikit? Maaari ko bang malaman kung tinanggap mo na si Jesus sa pamagitan ng pagtaas ng kanan mong kamay? Pastor, tinanggap ko na po si Jesus sa buhay ko, kaya tinataas ko pong aking kanang kamay. Sino pa? Salamat. Pikit lang. Thank you. Meron pa ba? Tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo? Kahapon sa ating Youth Evangelistic Crusade,
Sumunod ka ba sa panalangin? Pinapasok mo ba si Jesus sa iyong puso? Alam mo yan. Sapagkat kung hindi pa, kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Kailangan mo lumapit sa Kanya. Kailangan mo magsisa yung mga kasalanan. At tanggapin si Jesus sa iyong buhay sampalatayanan siya bilang iyong Panginoong tagapagligtas. Kahit po sa ating mga kapatiran sa online, mga kaibigan, if this is your first time to open our channel and watch this, I am praying for your salvation. I am praying that you will also receive Jesus Christ by faith in your heart and accept Him as your Lord God and Savior. Sabi ni Jesus, I came to give you life. And that life is, mga kapatid, that life is abundant. Nais ang Diyos pasaganahin ang buhay mo. Kaya kung ikaw ay nagtiwala na kay Jesus, pagpalain ka ng Diyos. Kung hindi pa, sabi mo sa Panginoon, Lord, ako'y nagsisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, O Diyos. I've done so many wrongs in my life. Oh God, please forgive me, have mercy upon me. I repent from all my sins. Pinagsisihan ko po ang aking mga kasalanan. And I am accepting you, Lord, in my heart as my Lord God and Savior today. This moment. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas mula sa araw na ito. Tulungan mo ako, Diyos, na lumungo sa iyo. Help me, O God, to grow in you, to grow in your words, na lumago sa iyong mga salita. Patuloy mo kong pangunahan at ingatan. Lead me, O God, and guide me, keep me safe. And help me, O God, to love your words every day and live by them. At tulungan mo kong mahalin ang iyong mga salita araw-araw. Basahin ko po ito, pag nilay-nilayan, at gawin ko pong sundin ang iyong mga kalooban sa aking buhay. Minsan pa, Ama, purihin ka. Ito ang aking dalangin at samo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapatiran, tayo po'y duminat na, gising na. Makatulog na kayo. So mga kapatid, tandaan natin to. Ang paggawa ng kabutihan, lalo pa ang pagbibigay, amen, ng ating mga handog sa Diyos, huwag kakalimutan. Bakit, Pastor? Sapagkat sa paggawa ng kabutihan, mga kabutihan at paghahandog sa Diyos, sa pamagitan nito, lalong natutuwa ang Diyos sa atin. Di ba? Ang sarap ba nung nagagalak ang Diyos na pagpalain ka? Di ba ang sarap? Alam mo, tuwa ako sa'yo. Ito nga para sa'yo. Di ba masarap yung ganun eh. Hindi yung parang ayaw kang bigyan ng isang taon, madamot, hindi. Ang gusto ng Diyos, pagpalain kang sagana. Amen? Pero may susi dun eh. Paggawa ng mabuti at mga paghahandog. Sapagkat dahil sa ganung paraan, nalulugod ang Diyos sa iyo at sa atin bilang simbahan. So dalangin ko mga kapatid, ang bawat isa ay pinagpala ng Panginoon sa umaga ito. Wala lang maingay. Ready mo tayo sa offering.
Okay,